Mismo si Sara ni ingon, gusto nila patyon si Sara. Ako, Jun Abinis, ultimo, pwede po ko nilang patyon. Ang harassment kahapon, wala rato. Katiting lang ang harassment para sa ako Pero ang ako alang yun, sana mga Pilipino, ilabas na natin tapang natin. Kasi, Ilabas yung tapang, tapos ikaw umiiyak. kaya nilang isa-isahin ang mga lumalaban sa bangag administration. Papayagan ba natin na basta-basta na lang yung mga Duterte, isa-silence nila? Papayag ba tayo sa mga kernel na matatapang, ikukulong nila? Papayag ba tayo na ordinaryong mga vlogger, ikukulong nila? I am not crying for myself. Okay. Papayag ba tayo na kayong mga ordinaryong mga tae kukulong ng gobyerno? Hindi, huwag kang pumayag. Manlaban ka. Pwede ka naman manlaban KO! Sino bang sabing pumayag ka? Bakit pinasok, ang pagkaalam ko nito pinasok yata ng pulis yung bahay niya and din sinampahan siya ng kaso, no? Oo, bakit? Kasi dahil sa fake news nyo. Kung natatandaan nyo po mga pre, no? Itong taong ito ay merong fake news na inilabas patungkol dito kay Nicolas Torre, no? Oo, kasi ang sabi daw, hindi daw nakulong, na hospital. Itong si Nicolas Torre, no? Nicolas Torre III. 'Di ba? Na hospital. Inedit yung picture, yung mukha ni Nicolas Torre, nilagay doon sa mismong katawan nung negro. Kasi maitim yung katawan eh. Yung mukha ni Nicolas Torre nilagay doon. Pinatong. And then sabi doon, na hospital daw itong si Nicolas Torre. 'Di ba? So anong tawag doon? Fake news. Kaya ang ginawa po ni Sir Nicolas Torre, sinampahan ng kaso itong dalawang tao. 'Di ba? So ito po, papakita ko po sa inyo yung mga picture yan. 'Di ba? Ito po. Yan. Ito pa. Yan yung fake news. Na nasa hospital daw po si Sir Nicolas Torre. Tapos, yan. And then sabi sa mga komento dyan, Merisi daw sa Bisaya pa, mabuti nga sa'yo. Kasi, nang dahil daw kay Kibuloy, siya kasi yung nangunguna sa paghuli kay Kibuloy 'Di ba? And then sabi ng mga kulto, mabuti nga sa'yo, kinarma ka. Yan yung post niya, isinugod daw sa ospital si General Nicolas Torre. Ano kayang sakit niya? Mukhang malala. Padalhan kaya siya ng bulaklak ng Malacanang o Bukake o GC pa ang mauna mag-pray para sa kanya at magpadala ng bulaklak? Ang buhay ay parang gulong. Minsan, nasa itaas tayo, minsan nasa ibaba. Kaya mas okay magpakumbaba at rumispeto sa kapwa. 'Di ba, General Nicolas Torre? Ikaw nga mismo, wala kang respeto sa kapwa. 'Di ba? Kasi gumagawa ka ng fake news sa kapwa. Anong tawag doon? Paninira. Ayan pinasok yung bahay nila. Nakahubad pa yung kulangot. KO! 'Di ba? Pinasok ng mga pulis. Pagkakaalam ko, bahay yata to nila yan PNP are now seizing my home and my phone. Syempre, baka may mga ebidensya doon. 'Di ba? Tapos, eto po, yung nangyari sa kanya. Yan. Nag-live po siya, nag-live. Nag-iyak-iyak ang kulangot. Hindi ka ginigipit. Hindi ka ginigipit. Ikaw mismo yung gumawa ng katangahan. Ikaw mismo. Dahil nag-fake news ka. Paninira yung ginagawa mo. 'Di ba? Fake news ka. Sinungaling ka. Yung mga isipan ng mga Pilipino, nililin lang mong matanda ka. Bakla ka ba? Tanong ko lang. Bakla ka ba? Bakit umiiyak-iyak ka dyan? Ang drama mo KO! Matapos kang mang-fake news, ngayon biktima ka. Matapos kang magpakalat ng kasinungalingan, ngayon parang ikaw pa yung aping-api.
Diba? Sabihan mo ba naman si Sir Nicolas Torre na nasa ospital? Diba? Anong tawag dyan? Katanga-tanga mong matanda ka, tanga, bobo. KO. Tapos ngayon, iiyak-iyak. Ba't? Ano ka? Sanggol ka ba? Mukha, oh. Naong, oh. Dagway, oh. KO. Grabe ng dagwayan, ah. Kagwapo ba ni mo, eh? KO. Hilak pa more. KO. Diba? Kiligitlog ko dito, eh. KO. Anyway, mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy sa reaksyon dito sa matandang ito. Okay, meron po tayong Facebook page po dito. Yan, Ballpoint Man 2.0. At syempre, may TikTok din po tayo. At syempre, may Timberador tayong Facebook page. Yun na nga mga pre, no? Sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. So, yun na nga mga pre, no? At eto na, tuloy na natin yung reaction dito sa matandang ito. Oo, nagbibisaya kasi siya, itatranslate ko lang mamaya. Ako yung magiging translator dito kasi Bisaya mampud ko. Okay. Malalaki na yung anak ko. I am crying because Malalaki na yung anak mo. Huwag kang mag-alala, yung anak mo hindi naman damay dito eh. 'Di ba? Hindi damay yung anak mo dito. Hindi yung anak mo yung issue. Huwag mong gamitin yung anak mo para kaawaan ka. Ng mga Pilipino. Huwag. Strategy yan eh. Tatay ka ba talaga? Kung tatay ka, dapat hindi mo sinasali yung mga anak mo sa ginawa mong katarantaduhan. Kabubuhan. Paano mo isali yung anak mo? Walang kinalaman yung mga anak mo dito sa issue, sa fake news na pinasok mo. Kasi nung nag-post ka ng fake news patungkol kay Sir Nicolas Torre, ikaw yun. Hindi yung anak mo. Nagigets mo? Gamit-gamit ang utak. KO. Para kang yung asawa ng Chinese spy. Ginamit yung anak, kawawa daw yung mga bata, hinahanap daw yung daddy nila. Diba? Kaya ako po sa inyo, pag kayo gagawa ng katarantaduhan at mababalikan kayo ng gobyerno, huwag niyong idadama yung anak nyo. Diba? Hindi ka tatay pag ganun ka. Parang ginagawa mo, nagtatago ka sa likod ng anak mo. Yung anak mo yung hinaharap mo doon. Ginagawa mo shield. Diba? walang tapang ang Pilipino sa ngayon at ang PNP military natin parang tinitingnan lang nila yung leader na matino na si Duterte. KO. Magtinong pala si Digong. KO. Sorry, hindi ako updated. Hindi ko rin ramdam. Si Inday Sara binubuli, hinaharas, kihadre, kihadid. Si Sara Duterte na nagbanta yung binubuli. Si Sara Duterte na gustong pumatay, si Sara Duterte yung mura ng mura, siya pala yung nabubuli. Tapos ang Pangulong Bongbong Marcos na pinagbantaan, uwi na lang hiya, tahimik, siya pa yung nabuli. Ganun ba yun? Ang bubo mong matanda ka! Napakatanga mo! Diba? Asan yung utak mo? Kulang na lang, himurin mo yung puwet ng mga amo mo. KO. Ipaiyak-iyak ka pa? Matapos kang gumawa ng katarantaduhan, iiyak ka? Lami mo ka og ice cream eh. Saan naman eh? Ha? Lami kayo mo ka og ano ba, ice cream? Ito. So, I'm just overwhelmed how crazy, how audacious, how kapal ng mukha ang administration na to. They will try to silence anybody. They will do everything to intimidate the Filipino. Ang naong oh. Oh? Kaya mo yung pagmumuka. Diba? Para kasi hindi kayo mabalikan, huwag kayong gumawa ng labag sa batas.
Kasi ang paninirang puri, ang ka-fake newsan, kailanman hindi po yan naging tama. Ngayon, kapag ikaw ay gumawa ng ka-fake newsan, may tama ka na. Saan? Sa utak. KO. Rally pa lang ang ginagawa natin dito sa Cebu. Rally pa lang. Ang mga Cebuano, very, very, very... Klaro po ha, bakit po siya, baka may maligaw na naman ito ha, bakit po siya sinampahan ng kaso at pinasok yung bahay? Kasi tiningnan yung mga cellphone. Bakit? Kasi po siya ay nagpapakalat ng fake news. Na yun na nga, yung picture na na-hospital daw si Sir Nicolas Torre. Diba? Binasa ko naman sa inyo kanina eh. Tapos ngayon, siya na nga yung gumawa ng fake news, siya pa yung parang inapi. Ang dating sa kanyang live, parang siya yung inapi. Diba? KO. Klaro? Tiguang naman ka, ay sige hilak diha. excited na makita nila si Digong. Because Digong is a symbol of uprightness sa leader. Digong is a symbol of fentanyl. Ha? The symbol of Mongolians. You know Mongolians? KO. Nasa movie yan eh. Parang nasa ano yata yan? Ibang planeta. Kung may Kryptonians, may Mongolians. KO. Alam nyo na yun ah. Digong is a symbol of integrity. Digong is a symbol of Mangkanor. You know Mangkanor? Ha? You know Mangkanor? Oh, yeah, I know that you know Mangkanor. KO. Integrity sa imong naong. KO. We are looking for that kind of leadership. Kaya ang mga taga Cebu, masaya na pupunta si Digong. Okay, shoutout sa mga taga Cebu dyan. Sino mga taga Cebu, mag-comment kayo. Masaya ba? Masaya ba kayong na mga taga Cebu? Pag pumupunta si Digong dyan noon? Or, welcome pa ba sa inyo si Digong dyan ngayon? Or sinusukan nyo na? Sige mga taga Cebu, mag-comment kayo. Para magkaalaman tayo dito. KO. I am a volunteer. I spend my own money. Nobody is paying me to join Korma Isog. Natural? Sino ba yung magsasabi sa'yo Eto sino ba yung magnanakaw na umaamin sa pagnanakaw na ginawa niya? Diba wala? Kaya ang sabi niya, sarili daw niyang pera yung ginagastos niya. Sa mga pagsali-sali niya sa mga rally sa Maisog. Sarili daw niyang pera. Maniniwala ba kayo doon? KO. Isipin nyo na lang, may isang magnanakaw na huli. Pero never aamin yan sa kanyang pagnanakaw na ginawa. KO. Just want to show every Filipino na magsakripisyo tayo para makita ng gobyerno nagkaisa tayo. Lus-lus mo. Ikaw lang magsakripisyo. Buang ka. KO. Kapag sakripisyo diya, ayaw may gidamay. Ayaw may gidamay. Ayaw mong kabuang. Ikaw magsakripisyo. Diba? Laban nyo yan Laban ng mga tanga. Laban ng mga bobo. Diba? Laban nyo yan. Matitino kami. Ang ina, dadamay pa kami sa laban nila. Bobo ka. Huwag ka nang manghikayat. Baka uminit lang itlog ko sa'yo, ha? Tayo. Tapos, naawa ko kahit si Tatay Digong. Tatay Digong! Ilan na yung edad mo? Ilan na yung edad ni Digong? Halos magkalapit lang kayo tapos naging tatay mo na! KO. Tatay ka diha! Takaragyaw-yaw! KO. Ang budget pupunta dito. I was told, hirap si Tatay Digong sa budget. Hirap si Tatay Digong sa budget, pero dun sa hearing sabi niya may 5 billion siya. Sagpaong ko ng utok ni Murun. KO. Diba? Sabi ni Digong nung sa hearing, meron naman akong 5 billion Nung una sinabi walang pamasahe pa Manila. Tapos biglang nagkaroon ng 5 billion, siya din mismo umamin. Kahit yung rally, walang budget. Nagmamakalimos yung ang core group, kahit mga barikid lang, nagmamakalimos para lang makita ng mga tao na nagkakaisa ang mga Cebuano. Mga Cebuano man pud ko.
Pero nga, bakit hindi ako sumasali sa pagkakaisa nyo dyan? Dahil mga kulto kayo. Budol kayo. KO. Cebuano man pud ko, boy. Ah, wag mo nilalahat kasi ng mga Cebuano. Baka sapak-sapakin ko yung utak mo eh. KO. Bobo ka. Yung utak lang po ha, para magtino. Wag yung muka. Kita mo naman sa muka, namamagana. Babanatan mo pa. Hindi tayo ganun. Hindi tayo pumapatol sa mga ganyan. Yung utak lang. Diba? Si Tatay Digong hindi nagnakaw. Gusto niyang pumunta rito pero mismo yung expense hindi niya kaya dahil hindi siya nagnakaw. Mismo yung expense, hindi niya kaya dahil hindi siya nagnakaw. Bakit ako, pag pupunta ako ng Mindanao ngayon, pupunta ako ng Mindanao, hindi ba ako makakapunta dahil hindi ako magnanakaw? So pag si Ballpoint man magnanakaw, makakapunta na ng Mindanao. Sipin nyo yan, yung kanyang katangahan. Pag ako ba, hindi nagnakaw, hindi magnanakaw, ay, si Ballpoint man, hindi magnanakaw yan. Kaya walang pang expenses yan, papunta Mindanao. Diba? Pero pag magnanakaw si Ballpoint man, makakapunta pala ng Mindanao. Katarantaduhan yan. Tiguang maot. Ay, sorry. KO. Nandulas yung bunganga ko. Fake news, diba? Si Digong na mismo yung umamin na meron siyang 5 billion. Ako nga, hindi ako maniniwala doon sa 5 billion lang eh. Baka mas higit pa doon. Diba? Mabing bobo. Lami ako moto ng naunganin tawanan. Pero tingnan mo yung gobyerno natin, 4.3 trillion ubos na in 2 months. Kaya Grabe 4.3 trillion ubos na daw in 2 months. Yan yung dapat mong patunayan kasi nung pinapatawag kayo sa Tricom. 'Di ba? Doon nyo dapat sabihin yan, yung mga hinanakit ninyo. Tapos maglalabas kayo ng ebidensya. Ito yung mga nawawalang pera. Pero hindi kayo pumunta dahil mga fake news nga kayo. Diba? Fake news kayo. Yun. Sinungaling kayo. Diba? KO. Tapos ngayon magngangawa kayo sa live nyo na ganito yung ninakaw ng gobyerno, ganito. Hindi bias yung gobyerno. Tricom, hindi bias. Binigyan kayo ng pagkakataon na mag-explain doon. Pero hindi nyo ginawa. Diba? Tapos ngayon, iiyak-iyak ka? Bagag nang. sa mga Cebuano, mga bay, magpakita Ito, mga bay. nga nagkahiusa ta. Dili ko musugot. Di ako papayag. Cebuano man pud ko, pero si paon ta karon. Ha? Pagsulo. Okay ra ko. Ila kong haras. Okay ra ka. Usay pakinako. Naba ko'y paki sa imo? Kung okay ka o hindi, I don't care. KO. Kanadlaw. Actually, wa ko mahadlok nga ila kong. Wa ka mahadlok, nabayot ra ka. KO. Okay. Pagbantay og matrix diha, ha. Haras ng kanadlaw. In fact, pwede ko patyon ni General Torre. Tamo? Sir! General Torre! Mukhang gagawin kang mamamatay tao ng taong ito, Pwede mo daw siyang patayin. KO. Napakabait nung tao. Although hindi ko pa nami-meet ng personal si Sir Nicolas Torre, pero nakikita ko yung aura niya. Mala Hunter x Hunter. Maputi. Mabait. 'Di ba? Kaya lang ganun si Sir Nicolas Torre, pinapatupad niya lang yung batas. May batas kasi na kailangan sundin. Ginawa nyo ng fake newsan yung tao.
Pananagutan nyo yan. General Torre, Oh, yan. Oh, ayoko i-kiss. Di mag-kiss sa lalaki. Sige na, sige. Istoryahe! Istoryahe! Kiss na kiss. Uy, bleh. Mga bobo! Sige na nga, tuloy natin. huwag ka. Mukha kang pera, General Torre. Allah! Allah! Sir, General Torre, mukha ka daw pera. Papayag ka po ba nung ganon? Na tinawag kang duwag, tapos mukha ka daw pera? Ha? Grabe! Atapang pero iyakin. KO! Ah, Pwede mo akong mapatay, pero hindi mo ako mapapatahimik. Demonyo ka, General Torre. Mukha kang pera. Ang mga PNP, ginawa mong binaboy mo ang PNP. You can file all the case you can file against me. I don't care. You can go to my house. You can kill me. You can shoot my house. It's okay. you can shoot my house? Pati yung bahay may kasalanan pala. KO! Ay, naka. Para makita ng mga Pilipino gaano ka kademonyo. Tamo? Eh, yung demonyo eh. Wala namang sinabi si Sir Nicolas Torre, no? Papasukin ko yung bahay mo, pagbabariling ko kayo dyan, ha? Walang ganon. Diba? Wala. Ebidensya lang yung hinahanap. May pasaka ba? Meron. May pasaka? Wala. KO! Bongbong Marcos. Wala. Damay na naman si PBBM. Wala nang utak yan si Bongbong Marcos. Pati si PBBM tahimik. Wala daw utak yung ating Pangulo. Ang bugok na to yung... Bubo talaga. Ha? Sus. Ang tanong lang po dito, normal pa ba yung isipan ng mga DDS na to? Dutae dugyot supporter? KO! Normal pa ba? Kasi sa sobrang bait ng ating Pangulo, winawalang hiya nyo na eh. Diba? KO! Tayo mga Pilipino, yung nag-ikot na yan sa Bacolod, wala nang pumapansin eh. So, ang panawagan ko sa mga Cebu, Oy, shoutout sa mga taga Bacolod ah. Hindi nyo daw po pinansin. Hindi nyo daw po pinansin si PBBM nung pumunta dyan. magkaisa tabay. At nihita karon diri sa Mandawi, atong punon, atong ipakita. Peaceful lang ta, walay violence. Nag-expect ko nga kining harassment sa ako as lead convener, kaming tanan mga maisog nga core group nga naay mga panginabuhi nga tarong ila pong harason. Naanay mga sumpina nag-adto na sa ilang mga balay, gibalik-balikan na ilang balay og sumpina akong mga kauban. Ibig sabihin, yung mga kasama niya may sampina na. Paulit-ulit na binabalikan sa bahay yung kanyang mga kasamang mga tanga. Klaro? Tanga. So, may mga sampina na sila, yung mga tropa nila. And then, congratulations! Nakatanggap kayo ng love letter. Alam niyo yung mangyayari sa inyo? Matutulad kayo kay Dato Adlaw. KO! Yung nangyari, nalabasan ng warrant si Dato Adlaw. At yun na yung araw niya. Huwag kayo mag-alala, magkakaroon din kayo ng araw na mawawarrant din kayo. Pero wala mi magpatarog. Sige lang. Ang sana ko kauban na sumpina siya bay na ako sumpina nagbalik-balik na lang ako. Ang akong anak na nahadlok, dalawa na ko ka anak ay damay mong anak. Ay damay man imong anak. Wa mo na apil ng imong anak. Namubos og sulod ang mga pulis. Daghang kayo sila just to get my cellphone. Anong sabi nila? Trabaho lang. Tipo, trabaho lang yung mga pulis, pero mga pulis naman, sir, huwag nating hayaan na wala na yung musukol ani nga gobyerno. Anong gusto mo? Lumaban. Lumaban yung mga Pilipino sa gobyerno.
So, hihikayatin mo yung mga Pilipino na maging terorista, ganun. Ikaw na lang. Kasi pag naging terorista ka at napadpad ka sa aming lugar, pag ikaw naging terorista at napadpad ka sa aming lugar, anong gagawin? Tatanggalin ko talaga yung ano mo, yung bunganga mo. Pag ikaw naging terorista. Pag ikaw lumaban sa gobyerno at nakipagbarilan sa gobyerno, anong tawag doon? Terorista ka na. Di ba? Kahit sino dito sa amin, bawal yung mga ano dito, masasamang loob. Makikipagpatayan yung mga tao dito. Wag lang makapasok yung mga may masasamang loob. Maghihikayat ka na ngayon. Na hindi, palagan natin yung gobyerno. O kayo mga Pilipino, kayo mga Bisaya, o magpalagan na natin yung gobyerno. Labanan natin, ganon. Yun gusto mo. Wala nang dignidad ang Pilipino kung bababuyin tayo ng Tory na yan. Ano bang meron si Tory? Tower. Ang ibig sabihin ng Tory, tower. Wag mong sabihin, ano bang meron si Tory? Mali. Ang sabihin mo, ano bang meaning ng Tory? Tower. Dahil tower yan, hindi niyo pwedeng tibagin. Dahil kayo, pwede kayong tamaan yan. Diba? Mag-isip ka. Huwag kang bobo. Apog lang yan si Tory, pero walang dignidad yan. Walang respetar yan sa mga Pilipino. So, karon gabi makita ni Bongbong Marcos, ni Tambaloslos at ni Toring ang mga Cebuano, pro Duterte. Oh, mga taga Cebu ha. Pro Duterte daw po kayo. Totoo ba yun? O comment kayo kung ano yung reaction nyo sa kupal na to. We love Duterte because he served the country. Every time I speak good about it. You love Duterte because he served the country? Totoo ba yan? Serve o binibenta na yung bansa? Nagtatanong lang ako Tanong lang yun. Nagsiserve nga ba talaga o unti-unti tayong nilalagay sa kapahamakan? Alam nyo, bakit ganito sila makapagtanggol kay Digonggong? Kasi meron natatanggap na ganun Diba? Merong natatanggap na ganun. Totoo na sila ay sponsored ng Pogo. Totoo. Bakit ko po nasabi? Kasi nung time na ang Tricom nagpatawag ng mga DDS vlogger, hindi sila pumunta. Yun na sana yung chance nila na para patunayan, o hindi po, wala pong kinalaman yung Pogo dito, na hindi kami binibigyan ng pera, hindi sponsored. Hindi kami, kumbaga, tinatambakan ng pera ng Pogo para lang magsalita, manira, wala pong ganun. Yun na sana yung chance nyo patunayan yun Hindi nyo ginawa. Hindi nyo ginawa. KO. Kasi alam nyo sa sarili nyo, totoo yun. Duterte, sabi nila binabayaran ako ni Duterte. Now I heard. Hindi ka pa nga nakita si Duterte. Hindi ko pa nakita in person si Duterte. Pati si Sara. Mismo si Sara, hindi ko yan nakita. Bakit? Kailangan mo bang makita ng personal yung tao? Para lang bayaran ka? Hindi. Natural yung mga tao na yun. May mga galamayan. At yun yung lalapit sa'yo. Diba? Kukuntaking ganyan. Bakit? Isang patunay na dyan si Nino Barsaga Diba? Nagsalita si Nino Barsaga na siya noon ay bayaran ng mga Duterte. Wala kayong lusot dyan. Hindi naman ibig sabihin na imimit nyo muna si Digong bago kayo mabayaran May mga galamayan. Malawak. Diba? KO. Kita, ordinary citizen ako na nag-volunteer para lang magkaroon ng platform ng mga Cebuano. Yung karaban, pera namin yun, mga convenor. Nagbigay kami ng mga sariling pera namin. Pero anong gusto palabasin ng administration? Bayaran kami. Hirap na nga si Tatay Digong pang-eroplano lang sa... Mata mo, hirap na daw si Tatay Digong niya pang-eroplano lang. Ganito pala yan. Si Digong, hirap ng pang-eroplano papuntang Manila. Habang si Sara Duterte, namimigay ng sobre. Paano namin paniwalaan yung mga sinasabi mo? KO. Paano?
Sus, Ginoo ko, naunsa naman eh. Grupo niya. Hirap na nga kami sa kahit barricade lang. Marami kaming utang matapos lang yung area ng rally. Gagawin ng lead convener kahit magkautang-utang kami. Para lang magkaisa ang mga Cebuano. May utang daw sila, lus-lus. Hindi kami pumunta sa mga may pera dyan. Hindi kami pumupunta sa politiko. Kahit magtanong ka dyan sa mga politiko, sinong hininga namin? Hindi nga namin pinapunta kami ng politiko na local eh. Kasi ayaw namin sabihin na namumulitik. Hindi talaga pupunta yan yung mga politiko sa mga rally nyo. Election pa eh. Election pa. Mag-election na. Pero after election, mag-rally ulit kayo, nandun yan. O, tingnan mo sila ba to, nung malayo pa yung election. O, di ba nandyan sa mga rally nyo? Di ba? Vic Rodriguez, di ba nandyan sa mga rally nyo? At iba pa? Pero ngayon, nag-iingat lang sila. Kasi baka matalo. Hindi talaga pupunta yan. KO. Hindi ka. Laban ng mga Pilipino to. Hindi, laban lang ng mga dugyot supporter yan. DDS, laban yun lang yan. Dutae, dugyot supporter. Hindi, ito laban ng mga Pilipino. Laban nyo lang yan. Kabaga ni Mugnaw. KO. Araw-araw, may namamatay na mga bata, mga Araw-araw daw may namamatay ng mga bata. Bakit? babae, mismong mga pamilya, kinakatay ng mga tatay nila dahil sobrang ang dami ng adik. Ganun ba? Dapat maglagay ka ng ano dyan, ebidensya. Kung talaga bang merong ganun. Oo, sa isang taon, nangyayari talaga yan. Pero kahit sino maging presidente ng Pilipinas, nangyayari yan na merong yung anak, papatay ng tatay, or yung tatay, papatay ng anak. Ganun lang. Baliktaran lang yan eh. Diba? Sa panahon ni Digong, naging bangag yung Pilipinas. Bakit? Si Digong mismo po ay nagmamariwana. Oo, nagmamariwana po mismo si Digong. Siya po mismo yung may sabi niyan. Diba? Siya. Kaya nga ang daming naging adik eh. Nung panahon ni Digong, ang daming natuwang adik. Bakit? Kasi unlimited yung supply ng bato. Ng pulburon. Diba? Kaibigan ni Digong yung drug lord eh. Pero sa panahon ni PBBM, nung nakarang mga araw lang, may nahuli bilyon-bilyong shabu na harang. Kaya yung mga adik sa Pinas ngayon nagwawala. Ibalik na daw yung kanilang tatay Digong kasi ubus na yung supply. Paano yun? Paano na yun? KO. Nag-iiyakan na sila. Anong gagawin? Kung sasabihin nila Marvin Latore na less ang crime, 60% lower. This is my first life kasi talagang I cannot believe gaano kakapal, gaano ka-greedy, gaano kawalang niya ang administrasyon na to. At alam ko yung harassment na ginawa nila, na-raid yung bahay ko, sample lang yun. Sample lang yun sa akin. Pwede nila akong aristuhin, pwede nila akong bugbugin, pwede nila akong kidnapin. Pero sa lahat ng na-mention mo, hindi naman ginawa sa'yo, di ba? Sa lahat ng na-mention mo, pinasok lang yung bahay mo, na-raid yung bahay mo. Pero sa lahat ng na-mention mo, hindi na-apply sa sarili mo, di ba? Hindi nila ginawa sa'yo. Kasi hindi ganun yung administration ngayon. Ebidensya lang yung hinahanap nila. Di ba? May pasa ka ba? Saan ka sinampal? Saan ka sinuntok? Saan ka tinadyakan? May tama ka ba? Wala. Pero ikaw, gumagawa ka ng kwento. Nasaan pwedeng gawin sa akin to, pwedeng ganun. Pwede lang yan mangyari sa'yo kung ikaw ay manlalaban. Totoo yan. Yun yung kaibahan sa panahon ngayon, sa panahon ni Digong, at saka sa panahon ni Digong, at ang ngayon, magkaiba. Bakit? Sa panahon ni Digong, kahit hindi ka nanlaban, papalabasin dun sa report na nanlaban ka. May tanim ka pa. May baril-barilan pa. May bato pa. Diba? Pero ngayon, sa panahon ni PBBM, wag ka laman laban, buhay ka. Diba? Wag ka lang pumalag, buhay ka. Wala ka pang pasa. Diba? Yan yung nangyari sa'yo. Buhay ka pa ngayon, diba? Pasalamat ka. Mabait yung administrasyon ngayon.
Pero kung panahon pa yan ni Digong, ano na, magtatanim na yan sila. KO. Pero alam mo yung masama ng loob ko? Yung mga kasama ko. Kasi yung mga kasama ko, sabi nila, sir, di kaya tayo iharas? Sabi ko, okay lang, iuna ko preso. Yun ang sabi ko kahit yung sa vlogger na 37. I'm not afraid na ikulong ako. Pero ang Kasi yung mga vlogger na hindi pumunta doon sa TRICOM na hindi katanggap-tanggap yung excuse, yung iba doon po ay nakatanggap na ng love letter. Kaya ikaw, real talker, o sino ngayon? Yung baklang TikToker, si Rosalinda, naku, number 1 ka. kung may masama sa loob ko, ang mga pulis natin, ang mga sundalo, dinobli yung sweldo nyo. Hindi nyo maprotektahan yung presidente na matino. Hindi nyo maprotektahan ang mga Pilipino. I am almost sure I will die this year. Because Bongbong administration... Yun. Sure na daw siya, mamamatay siya ngayong taon na to. Sure na daw siya. Diba? Paano kung gawin kang sakripisyo ng mga Di ka natatakot? Gawin kang sakripisyo ng amo mo? Tapos palabasin na administrasyon na may gawa? Di ka natatakot doon? Kaya kayong mga vlogger-vloggeran sa kabila, ingat kayo. Bakit? Demonyo yung amo nyo. Pwede yung amo nyo kumuha ng tao para ang isa sa inyo magsakripisyo para lang masiraan yung administrasyon at makabalik ang pamilya nila sa kapangyarihan. Pwedeng mangyari yun. Kaya ingat-ingat kayo. Sinasabi ko sa inyo. Demonyo yung sinasamahan nyo. Sabik sa power yung sinasamahan nyo. Kaya ingat kayo. Ha? Ako, payo lang to. Kasi alam ko, 'di ba? Mukhang power yan eh. Mukhang posisyon yung amo nyo eh. 'Di ba? Ingat lang. Marvel and Tory are evil. They will kill people for greed. Sitang balusos mga kawatan na sila. But I don't care. I don't care. Pero hindi yata alam ng tao na to lahat ng pinaggagawa niya dyan na mga below the belt na at foul. Dagdag kaso yan. Let's unite. Nagda-drop name pa eh. Let's sacrifice. Kami sa Isugkor, puro sakripisyo. Minsan nag-usap kami. One battle kami. Oo, normal na magsasacrifice ka. And then after sacrifice, pera-pera na yan, di ba? Money. Tapos na kami magsakripisyo sa pautog rally, ha? Ang kwarta. Elmer, usap kami. Wala kaming mga pera. Yung mga sideline namin, halos wala. We are not earning money in Facebook and YouTube. Yun na nga eh. Wala kayong earning money sa YouTube o Facebook. Totoo kaya yon? Ako hindi ako maniniwala kasi ang inyong mga YouTube monetize. Pero yung kita nyo sa YouTube, barya lang yun, alam ko. Saan kayo kumikita? Doon sa mga politikong laos. KO. Yan yung maliwanag dyan. Diba? So, yun lang mga pre, hindi ko na kailangan pahabain pa to, no? Marami lang din takot sa'yo. Kadramahan na to eh. Tingnan nga natin. Payag na akong maunang barilin ni Tory. Pero one day, Tory, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo. Marami sa PNP ang galit sa'yo. Marami lang din takot sa'yo kasi demonyo ka. Pero never mind, you can kill me, you can harass me, you can arrest me, you can imprison me. Ayan, paulit-ulit, sirang plaka. Diba? So, hindi na natin papatagalin pa yan mga pre, no? At least nabigyan natin to ng reaction yung kanyang kaartihan. Okay? So, anyway, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon mga pre, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0, at meron din po tayong Team Virador ang Facebook page, at syempre may TikTok din po tayo mga pre. Okay? Ballpoint Man 2.0. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Mag-subscribe, ayan. At syempre, sa mga bago nating subscriber, naku po, maraming salamat po sa inyo. Ayan na, so hanggang dito lang muna yung ating video. Kita-kits po tayo
sa susunod na video.